ng ating Panginoon. Muli ay narito tayo upang ang Diyos ay ating pong itaas at luwalhatiin sa pamagitan ng gawain ito ngayong gabi. At saan man po kayo naroon, magsama-sama po tayo na tayo po ay magpupuri at luluwalhatiin natin ang ating Panginoon. Pasimulan po natin muli ang gawain ito sa pamagitan po ng ating pag-awit sa Diyos, sa pamagitan ng ating awiting pasasalamat sa ating Panginoon. Let's give God the glory. Amen. Hallelujah. Give Him thanks as we praise Him. Hallelujah. As we sing this song, pasasalamat. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Pinupuri ka namin, O Diyos. Ang iyong dakilang pangalan, Panginoon. Hallelujah. Praise God. Ay aming pinasasalamatan. Pasasalamat at pagpupuri sa dakilang ngalan mo, Panginoon. Ika'y tapat, ika'y dakila, kabutihan mo ay walang katulad. Di nagbabago. Praise God, hallelujah. Pinupuri ka namin, Panginoon. Pinasasalamatan ka namin. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Sa bawat sandali, kamay mo'y laging bukas. Minsan pa pasasalamat. Pasasalamat at pagpupuri sa dakilang ngalan mo, Panginoon. Pasasalamat at pagpupuri sa dakilang ngalan mo, Panginoon. Ika'y tapat, ika'y tapat, ika'y dakila, kabutihan mo. Amen. Sadyang walang katulad, Panginoon. Hallelujah. Di nagbabago. Di nagbabago sa lahat ng oras, sa bawat sandali, kamay mo'y laging bukas. Ika'y tapat, ika'y tapat, ika'y dakila, kabutihan mo ay walang katulad. Di ka nagbabago, Panginoon. Hallelujah. Pinupuri ka namin. Sa lahat ng Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. sa bawat sandali, Kamay mo'y laging bukas. Sa bawat sandali, kamay mo'y laging bukas. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord. Tayo po ay manalangin sa Panginoon. Dakila at mapagpalang Diyos. Kami po ay lumalapit at nagpapasalamat sa iyong dakilang pangalan. Tunay nga po na ikaw ay mabuti at tapat sa amin.
Maraming salamat o Diyos sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan, sa buhay, kalakasan, pagpapala na iyong pinagkakaloob sa amin. Salamat po muli o Diyos sa gabing ito, sa isang pribilehiyo na minsan pa ikaw ay amin pong mapapurihan at maitaas ang iyong pangalan. Pagpalain mo ang gawain ito, Diyos, at pagpalain mo ang lahat ng mga nakakasama namin, maging ang lahat ng kasama namin sa iba't ibang dako, Panginoon. Ikaw ang siyang patuloy na kumilos. Maganap ang iyong kalooban sa bawat isa at katagpuin mo, dakilang Diyos, ang pangangailangan ng bawat isa na makikinig o manunood sa gabing ito. Salamat po, Panginoon. Sa iyo namin pinabalik ang lahat ng papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Lahat magsabing Amen. Praise God, purihin ang ating Diyos ng buhay. Hallelujah. At mga kapatid, sa mga sandaling ito, tayo ay dadako na sa salita ng Panginoon. Praise God, aklat ng John chapter 8 verse 12 ay ating pong babasahin. Ang sabi ng Biblia, "Then spake Jesus again unto them, saying, I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life." Sa wikang Tagalog, muli ngang nagsalita sa kanila si Jesus na sinasabi, "Ako ang ilaw ng sanglibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng kabuhayan." Praise God. Purihin ang Panginoon. Pagpalain ng Diyos ang kanyang salita na kanyang dati ng pinagpala. Amen. Praise God. And you may be seated. Hallelujah. Sa gabing ito, mga kapatid, ay nais ko pong dalhin ang isang mensahe. The light of life. The light of life. Ang liwanag o ang ilaw ng buhay. Purihin ang Diyos. Praise God. Mga kapatid, tayo po ay nabubuhay sa sanlibutan na kung saan ay pinaghaharian ng kadiliman. Ang Biblia mismo ang nagsasabi, mga kapatid, na the God of this world, ang sabi po ng 2 Corinthians 4:4, binulag ng Diyos ng sanlibutang ito ang mga hindi sumasampalataya. At napakarami po mga tao ang hindi sumasampalataya sa ating Panginoon, maaaring naniniwala sa Diyos, ngunit hindi sumasampalataya. Ang pagkakaiba ay sapagkat kahit ang kaaway ay naniniwala sa Diyos, mga kapatid. Amen. Ang tinutukoy kong pagsampalataya ay ang active faith, mga kapatid, praise God, na ang tao ay nananalig sa Panginoon at ang buhay, praise God, ay pinagkakatiwala sa Diyos. Aklat ng 2 Corinthians 4:4, "In whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not, lest that light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them." Ang Diyos daw ng sanlibutang ito, the God of this world, ang tinutukoy dito, mga kapatid, the God of this world, small letter G, ay walang iba kundi ang kaaway, na kung saan ay pinaghaharian ng maraming tao sa mundo sapagkat nadaya niya sa pamagitan ng spiritual blindness. Na kapag ang tao ay hindi sumusuko sa Diyos at hindi nagpapasakop sa Diyos, ay madali pong madaya ng kaaway sa pamagitan ng blindness of the mind. Kapag ka ang tao, mga kapatid, ay nagkaroon ng blindness sa kanyang kaisipan, mga kapatid, ito ay madaling mapasunod ng kaaway. Kaya nga, ang kaaway natin na siyang naghahari sa kadiliman, ay siya, mga kapatid, ang author ng lahat ng confusion. Siya ang author ng lahat ng darkness sa mundo at sa buhay ng mga tao. Dinaya niya at binulag niya ang kaisipan ng maraming tao.
at hinahadlangan niya ang pagliwanag, mga kapatid, ng Gospel of Christ. Hinahadlangan niya sa lahat ng kaparaanan, mga kapatid. At alam niyo po ba na kahit ngayong gabi, hindi nais ng kaaway na ang tao ay nakikinig ng salita ng Diyos. Ang kaaway hanggat maaari ay nag-uudyok sa mga tao na huwag makatanggap ng liwanag ng salita ng Diyos. Ang aking encouragement sa bawat nakikinig o nanunood ngayong gabi ay bigyan natin ng panahon ang salita ng Diyos upang makita natin ang liwanag ng buhay. Marami ang mga tao, mga kapatid, na naglalakad sa kadiliman sapagkat ang liwanag ay hindi pa sumisilang sa kanilang mga buhay. Tunay nga, mga kapatid, na ang kaaway ay dagliang nakakakilos sa buhay ng tao kung ang tao ay walang liwanag na nagmumula sa Panginoon. Kaya marami ng biktima ang kaaway at ang layunin ng pangangaral ng salita ng Diyos ngayong gabi ay upang ang mga tao ay dalhan, mga kapatid, o pagdulutan ng liwanag, mga kapatid ko, praise God, sa pamagitan ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. Sa aklat po ng Isaiah chapter 9 verse 2, ito po ay tumutukoy sa mga tao ng Diyos na minsan ay nakaranas ng kadiliman, ngunit ang liwanag ay dumating sa kanilang mga buhay. Aklat ng Isaiah chapter 9 verse 2, the people that walk in darkness have seen a great light. They that dwell in the land of the shadow of death, upon them hath the light shined. So yung mga tao o yung bayan, mga kapatid, na lumakad sa kadiliman, sila ay nakakita ng dakilang liwanag. Hallelujah. Sila nananahan sa lupain ng lilim ng kamatayan. Sa kanila ay sumilang ang liwanag o sumikat yung liwanag. Mga kapatid, hallelujah. Ang talatang ito ay tumutukoy sa propesya ng pagdating ng Panginoong Hesukristo sa sanlibutan ito, na ililigtas niya ang kanyang bayan sapagkat ang kanyang bayan ay pinagharian ng kasalanan, mga kapatid, at ang Panginoon ang siyang nagsilbing liwanag. Alam natin, praise God, na sa pasimula pa lamang, mga kapatid, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Hallelujah. Nang pasimula, ang sabi ng John chapter 1 verse 1, nang pasimula ay ang salita o ang berbo. Amen. At ang berbo ay sumasa Diyos at ang berbo ay Diyos. Mga kapatid, ang talatang ito ay nagpapahayag na ang Diyos at ang kanyang salita ay hindi po pwedeng paghiwalayin. Kung ang Diyos, hallelujah, na siyang naglalang ng liwanag, mga kapatid ko, sa sanlibutan, at nais kong i-remind sa bawat isa na sa paglalang, ang unang makikita natin na ginawa ng Diyos ay ang light. Sapagkat nais ng Panginoon na ang sanlibutan ay hindi pagharian ng kadiliman, kundi ang sanlibutan, mga kapatid, ay magkaroon ng liwanag. Kaya sinabi ng Panginoon, let there be light, and there was light. Hallelujah! Purihin ang ating Panginoon. Ang salita ng Diyos, mga kapatid, ay buhay, at ang banal na salita ng Diyos, mga kapatid, ay mismong kapangyarihan ng ating Panginoon. Nasa salita ng Diyos, mga kapatid, kung paano nais ng Panginoon ang buhay ng tao, mga kapatid ko, ay magkaroon ng magandang liwanag at magkaroon ng magandang paglakad, mga kapatid. Praise God. At yan ang dahilan kung bakit sinabi, mga kapatid, ng Isaiah or Psalms chapter 119 verse 105, ay makikita natin dito, thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Mula't mula pa, mga kapatid, hallelujah, ang Panginoon na siyang lumalang ng liwanag, hallelujah, ang kanyang salita ay ginawa niyang liwanag, mga kapatid, at ang salita ng Diyos ay liwanag sa landas ng buhay ng tao. Purihin ang ating Panginoon.
At dahil sa ang salita ng Diyos ay liwanag, ang salita ng Diyos ang nagdadala sa tao, mga kapatid, sa magandang landasin. Ang salita ng Diyos ang nagdadala sa tao sa kaligtasan, ang nagdadala sa tao sa katiyakan, at ang salita ng Diyos ang magdadala sa tao sa buhay na walang hanggan. Kung wala ang liwanag ng salita ng Diyos, mga kapatid, ang tao ay mananatiling bulag spiritually, at nais ng Panginoon na ang kanyang salita ay kanyang kasangkapanin upang ang liwanag ay dumating sa buhay ng mga tao. Sa mga kaibigan natin na nakikinig ngayong gabi, marahil marami na kayong bagay na sinubukan sa inyong buhay. Ngunit sa gabing ito, kayo ay nakikinig at kayo naghahanap ng liwanag, kaliwanagan, kapayapaan sa inyong buhay. Hindi pa po huli ang lahat, sapagkat ang pangangaral na ito ay nagdadala ng liwanag na nagmumula sa salita ng ating Panginoon, na siyang magtuturo sa atin, mga kapatid, kung anong landas ang dapat nating lakaran, at siyang magdadala sa atin sa isang napakagandang patutunguhan. Ang sabi po ng Biblia sa banal na kasulatan in the book of John chapter 5 verse 39, ang sinasabi po ng salita ng Diyos ay ganito: Search the scriptures, for in them ye think ye have eternal life, and they are they which testify of me. Saliksikin ninyo ang mga kasulatan, sapagkat iniisip ninyo na sa mga ito ay mayroon kayong buhay na walang hanggan. At ang mga ito ang nagpapatutuo tungkol sa akin. Ang may salita po nito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Saliksikin ang mga kasulatan. Suriin ang mga kasulatan. Kaya alam nyo, napakaganda. Sa lahat ng mga naghahangad ng kaligtasan at buhay na walang hanggan, ang salita ng Diyos, mga kapatid, ang siyang liwanag na magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Search the scripture. Amen. Dahil ito ang pagmumulan, mga kapatid, ng buhay na walang hanggan. Marami nagtatanong kung paano maligtas, paano magkamit ng buhay na walang hanggan. At marami din naman pong sumasagot ng iba't ibang kasagutan. Ngunit ang layunin ng pangangaral sa gawain ito ay magbigay ng kasagutan sa ganung katanungan na hindi nanggagaling sa kaisipan ng tao, kundi mismong sa salita ng Diyos. Mga kapatid, hallelujah, ang sabi ng banal na kasulatan, mismong ang ating Panginoong Hesukristo, na siyang nag-introduce ng Kingdom of God, mga kapatid, at siyang nagdadala sa tao, mga kapatid, sa buhay na walang hanggan. In John chapter 3 verse 3, ang sabi ng Panginoon, sabi ng Biblia, Jesus answered and said unto him, ito yung sabi niya, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Kausap niya dito si Nicodemus, mga kapatid. Isang taong marunong, isang taong may katungkulan, at kinausap ng Panginoon, mga kapatid, tungkol sa kaligtasan, tungkol sa pagpasok ng tao sa kaharian ng langit. Sabi ng Panginoon, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban ang tao ipanganak na muli, hindi siya makakakita o hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Ang ibig sabihin po, kung walang kapanganakang muli, ang tao ay nananatiling spiritually blind. He cannot see the kingdom of God. Hindi po ito naunawaan ni Nicodemus, kaya siya ay nagtanong sa next verse. Nicodemus saith unto him, How can a man be born when he is old? Paano ang tao ipapanganak kung siya ay matanda na? Can he enter the second time into his mother's womb and be born? Papasok ba siya ng pangalawang beses sa tiyan o sinapupunan ng kanyang ina upang muling ipanganak? Yan ang kaisipan, mga kapatid, ng natural man. Yan ang kaisipan ng tao na kahit matalino, may tungkulin, ngunit mga kapatid, walang spiritual connection.
Ito yung kanyang tanong. Hindi niya naunawa ang sinasabi ng ating Panginoon sapagkat ang Panginoon ay tumutukoy ng spiritual na kapanganakan, ngunit ang iniisip ni Nicodemus ay ang physical na kapanganakan. Nilinaw ito ng ating Panginoon in verse 5. Jesus answered, "Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God." Katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban ang tao ay ipanganak sa tubig at espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Mga kapatid, ang tao without the experience of new birth, being born of water and of the Spirit, mananatili siyang spiritually blind na hindi niya makikita ang kingdom of God according to Jesus Christ, at mananatili siya sa labas ng kingdom of God sapagkat ang sabi ng Panginoon, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. In other words, siya ay nasa labas, blinded, at siya ay nasa kalagayan, mga kapatid, na malayo at hiwalay sa plano ng Diyos. Kaya nga ang tao ay tinuturuan ng Panginoon Jesucristo na siya ay dapat ipanganak na muli, isilang muli. Bakit? Sapagkat ang tao ay nagkasala, nabuhay ang tao sa kasalanan, all have sinned and come short from the glory, walang matuwid, wala kahit isa, at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kapag ang tao ay kinamatayan ng kasalanan at hindi lumapit sa Panginoon ayon sa kaparaanan mismo ng tagapagligtas, mga kapatid, ang kaligtasan ay hindi po makakamtan. Kaya nga po tayo ay nag-i-inquire hindi sa makataong kaisipan kundi sa kaisipan mismo ng tagapagligtas kung paano ang tao maliligtas. Ang makapagbibigay ng tamang sagot ay ang tagapagligtas, sapagkat ang tagapagligtas ang may kaparaanan kung paano ang tao maliligtas. Alam niyo po, yung mga nagre-rescue sa panahon ng mga sakuna, silang nakakaalam kung paano mag-rescue. Sila ang mga well-trained. Alam nila kung paano ililigtas yung mga dapat iligtas. At higit sa lahat, ang ating Panginoong Diyos na tagapagligtas. Alam niya kung paano tayo ililigtas. Hindi ang Panginoon humihingi sa atin ng opinyon kung anong paraan ang gusto natin para maligtas. Siya'y naparito, mga kapatid, upang dalhan ng tao, handugan ng tao ng kaligtasan, at ang kaparaanan ay hindi galing sa tao, hindi galing sa atin, kundi ang kaparaanan ay galing sa Kanya. Purihin ang Diyos, mga kapatid. Kaya nga, maliban ang tao ipanganak na muli, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Maliban ang tao ipanganak sa tubig at espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Yan ang kalagayan ng tao na hindi mababago kung hindi tatalima sa salita ng Diyos. Yan ang kalagayan ng tao, mga kapatid, na hindi matatakasan kung ang salita ng Diyos, mga kapatid, ay hindi pagtutuunan ng pansin. Hallelujah. Kaya nga, nilinaw ng Panginoon, you must be born again. Sinabi yan ng Panginoon, mga kapatid, kay Nicodemus, kailangan kang ipanganak na muli. Praise God. At kung ating papansinin, sa verse 7 ng chapter 3, verse 7 ng John, amen, ang sabi, mga kapatid, ng Panginoon Jesucristo, amen, nilinaw niya ito kay Nicodemus. Praise God. Marvel not that I said unto thee, ye must be born again. Huwag kang magtaka na sinabi ko sa iyo, kailangan kang ipanganak na muli. Marahil ngayong gabi ay may mga ilan na nagtataka bakit ganito ang sinasabi ng pangangaral na kailangan ipanganak na muli. Ang talatang yan ay hindi po ang mangangaral ang nagsasabi. Inuulit lang po natin kung anong sinasabi ng salita ng ating Panginoon Jesucristo. Marvel not that I said unto thee, you must be born again.
kailangan kang ipanganak na muli. Kung tatanungin ng mga tao ngayon paano maliligtas, iba-iba ang maisasagot, mga kapatid. Sasabihin ng iba, magpakabait ka lang, huwag kang manglamang sa kapwa, ikaw ay ligtas na. Hindi po yan kaparaanan ng kaligtasan, bagamat yan po ay mabuti, yan po ay mabuting gawa, nakapuri-puri, mga kapatid, na dapat i-appreciate, at yung gawain na yan ay gawain baka Diyos. Pero hindi po yan ang ginagamit ng Panginoon upang ang tao ay maligtas. Ang kaparaanan ng Panginoon, ipanganak na muli. At sa actual na ginawa ito ng mga alagad, mga kapatid, ano ang kanilang actual na ginawa? Acts 2:38. Ito ang bagay na hindi komplikado. Kung tatanungin, paano gagawin yan? Mga kapatid, ito po ang ginawa ng mga apostles na kung saan ay mismong sila ang binigyan ng Panginoon ng kanyang first-hand teaching on salvation. Ang sabi ni Pedro, mga kapatid, then Peter said unto them, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Mangagsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong kasalanan, at tatanggapin ninyo ang Espiritu Santo o ang kaloob ng Espiritu Santo. Mga kapatid, ito ang kaparaanan ng Panginoon na ipinagkaloob sa mga alagad upang ipangaral, mga kapatid, sa buong sanlibutan. Kalooban ng Panginoon ang Ebanghelyo ay magliwanag sa sangkatauhan. Praise God. At ito ang magandang balita, ang makasalanan ay pwedeng magsisi. Tanggapin si Jesus. Pagsisihan ng kasalanan, tumanggap ng bautismo sa pangalan ni Jesucristo. Tanggapin ang Espiritu Santo, mga kapatid. At ang sabi ng Biblia, hallelujah, praise God, mapapatawad ang kasalanan ng tao. At nais ko pong ipaalala sa lahat na walang kaligtasan kung walang kapatawaran. At kung maghahanap tayo ng mga talata sa Biblia upang ang tao ay makita kung papaano actual na mapapatawad ang kasalanan, ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Mga kapatid, hindi natin yan babaguhin. Praise God. Dahil hindi ng Panginoon pinapayagan na baguhin ang kanyang salita, kundi pangaral ito, mga kapatid, hallelujah, at ito ay tanggapin ng tao na nagnanais na magkamit ng liwanag ng buhay. Purihin ang Panginoon. At mga kapatid, dahil sa pagtanggap ng tao sa Panginoon Jesucristo, tatanggap siya, mga kapatid ko, hallelujah, ng liwanag. At kapag ang liwanag ng buhay ay dumating sa atin, ibig sabihin, ang kadiliman, mga kapatid, ay nawala na sa atin. Ano yun? Yung buhay na pagiging makasalanan, tinalikuran na natin, tanda natin na kapag ang liwanag ay dumating, ang kadiliman ay kusang nawawala. Amen. Hindi mo kailangan palayasin ang dilim. Maglagay ka lang ng ilaw, ang dilim ay kusang mawawala. Maraming mga tao ngayon, nahihirapan na sa kasusupil ng kasalanan. Mga kapatid, nahihirapan, pinipigilan ng mga tao sa lahat ng pagkakasala. Ngunit mga kapatid, marami pa rin namumuhay sa kasalanan sapagkat ang kasalanan ay nangangailangan ng kapangyarihan ng liwanag ng Ebanghelyo, mga kapatid, na kapag ang Ebanghelyo ay dumating sa buhay ng tao, ang tao ay kusang yayakapin ng liwanag, mga kapatid, at ang kadiliman ay mawawala sa kanyang buhay. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Glory to God. And so kapag ang tao ay nakaranas ng kapanganakang muli, tinanggap ang liwanag ng Panginoon. Alam niyo ba na tayo ay nagiging reflection of the light of Christ? Sinabi ng Panginoon sa binasa natin kanina, I am the light of the world. Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng liwanag ng buhay. Ito ang ating tinatalakay, the light of life. Hallelujah. Now, sa mga mananampalataya na sadyang ang liwanag ay dumating sa buhay,
Amen. Ang sabi po ng Matthew chapter 5, verse 4 or 14. Matthew 5:14 up to verse 16. Ye are the light of the world, a city that is set on a hill cannot be hid. Neither do men light a candle and put it under a bushel, but on a candlestick, and it giveth light unto all that are in the house. Verse 16. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Ito ang sinabi ng Panginoon, mga kapatid. Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Amen. You are the light of the world. Kayo ang ilaw. Kanina, sa binasa natin, ang sabi ng Panginoon, I am the light of the world. Nung ang mga tao ay tumanggap na ng light of life, naging reflection na ito ng light of Christ. Kaya ang sabi ng Panginoon, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang bayan na natatayo sa ibabaw ng isang bundok ay hindi maitatago. Amen. Hindi rin nga pinaniningasan ng isang ilawan at inilalagay sa ilalim ng isang takalan, kundi sa talagang lalagyan ng ilaw at lumiliwanag sa lahat ng nangasa bahay. Lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at kanilang luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Praise God. Purihin ang Panginoon. Tayo daw ang ilaw ng sanlibutan at ang ilawan ay hindi nilalagay sa ilalim ng takalan, kundi sa sadyang lalagyan ng ilawan upang maliwanagan ang lahat ng nasa sambahayan. Ang ibig sabihin, nung tayo ay tawagin ng Panginoon, you are the light of the world, ang ibig sabihin, gagamitin niya tayong instrumento upang ang kadiliman sa sanlibutan ito ay sakupin ang liwanag ni Kristo. Hallelujah, praise the name of the Lord. Kaya sabi ng Panginoon, let your light so shine. Pagliwanagin niyo ang inyong ilawan. Bawat mananampalataya ay ginawa ng Diyos na ilaw. Kung ikaw, kapatid, ay isang mananampalataya o marahil, ikaw ay nag-iisa pa lang na mananampalataya sa iyong sambahayan, let your light shine. Amen. Pagliwanagin mo ang iyong ilawan upang makita ng mga tao ang mabuting gawa. Mga kapatid, ang bawat lumalapit sa Diyos ay inaasahan ng Diyos na tayo po ay lalakad sa mabuting gawa. At habang tayo lumalakad sa mabuting gawa, ang mga taong nagmamasid sa atin, hindi man sila nagbabasa ng Biblia, nakakakita sila ng liwanag. Amen. Sapagkat ang mananampalataya na namumuhay sa liwanag ng salita ng Diyos ay nagiging ilaw. Praise God, purihin ang Panginoon. Kaya nga mga kapatid, ang ating pong application ng salita ng Diyos ay nagiging reflection ng liwanag ng Diyos. Kaya napakaganda, bilang mga mananampalataya, binigyan tayo ng Diyos ng opportunity. Hallelujah! Na ating dalhin ang liwanag. Purihin ang Diyos. Inalis niya tayo sa dilim upang dalhin sa isang kagilagilalas na liwanag. Ang sabi po ng Biblia sa 1 Peter chapter 2 verse 9, nais kong basahin sa Tagalog. Datapwat kayo'y isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyang tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Tinawag tayo ng Panginoon, mga kapatid, mula sa kadiliman patungo sa kagilagilalas na kaliwanagan. Ngunit ang layunin ng Diyos, bakit niya yung ginawa? Bakit niya tayo ginawang kakaibang tao? Bakit yung ginawa ng Panginoon? Ginawa ng Diyos yan, mga kapatid. Praise God, sapagkat
ang sabi ng Biblia, upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyang tumawag sa inyo. Ang ibig sabihin, kapatid, habang tayo ay namumuhay sa salita o sa liwanag ng salita ng Diyos, ipinapahayag natin ang karangalan ng tumawag sa atin. Kapatid, mananampalataya, ikinararangal ka ng Diyos kung ang salita ng Diyos ay nilalakaran mo. Inihahayag mo ang kanyang karangalan. Praise God, purihin ang Diyos. Mga kapatid, ang pamumuhay sa liwanag, ang pamumuhay ng tama, mga kapatid, ay nagdudulot ng kaluwalhatian sa ating Panginoon. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Kaya tayo ay hinirang ng Diyos eh. Tinawag tayo ng Diyos mula sa kadiliman patungo sa kagilagilalas na liwanag. Kaya nga kapag ang tao nasa liwanag niya, malayo na sa pagkatisod sapagkat nakikita niya ng maliwanag ang kanyang nilalakaran. Amen. Praise God. Now, ano ang ating ipakikitang liwanag sa mga tao? Yamang sabi ng Panginoon, kayo ang ilaw ng sanlibutan, let your light so shine. Papaano? Ako ba ay mag-formulate ng sarili kong mga kaparaanan, mag-strategize ba ako upang ang mga tao, mga kapatid, ay makuha ko ang attention? Hindi po. Kailangan lang tayo mamuhay ng tama. Hallelujah. Sa pamamagitan ng bunga ng Espiritu. Ang bunga ng Espiritu, praise God, kapag tinanggap ng tao ang Espiritu ng Panginoon, hallelujah, hindi pwedeng walang bunga. At ito ang sabi ng Biblia. Galatians chapter 5, verse 22 and 23. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. Ano yung bunga ng Espiritu? Love. Ayan. So tayo ay lalakad na may pag-ibig. Mamumuhay tayo sa pag-ibig, hindi sa puot, hindi sa galit. Pag-ibig na nagmumula sa Diyos. Joy. Kagalakan. Mabubuhay tayong may galak. Alam nyo ba? Praise God, ang pagkakaiba ng galak sa saya. Ang pagkakaiba ng joy sa happiness. Ang happiness, mga kapatid, ay nakadepende sa mga happenings. But the joy comes from God. Regardless of circumstances, if you have the Spirit of God, you have joy. Kaya makikita ka nang nasa paligid mo na ang galak mo ay hindi nawawala. Kahit may pagsubok ka, you still have joy. Because joy comes from God. Hindi ito resulta ng circumstances. Hindi ito resulta ng natanggap mo ba o hindi natanggap ang nais mo. Amen. Ito ay resulta ng pananahan ng Diyos sa buhay natin. Mayroon kang galak. Kaya nga, may mga tao na nadadala sa liwanag ni Kristo sapagkat namamangha at nagtataka, bakit may saya ka pa rin sa kabila ng dinadanas mo? Yan po ay pagpapakita ng liwanag. Letting your light shine. Hallelujah. Kung mayroong mga taong may galak sa buhay, mga kapatid, hindi po yung mga taong nasa dilim. Ito po ay ang mga taong nasa liwanag. Praise God. So let your light shine. Amen. Mamuhay tayong may galak na hindi po tayo na-overcome ng mga problema. Hindi tayo, mga kapatid, natatakpan ng mga circumstances, kundi ang Panginoon ay nananahan sa atin. And I tell you the truth, mga kapatid, if you have Jesus in your heart, nothing can take away the joy from your heart. Hallelujah. No circumstance can destroy the joy
Hallelujah. Walang makakasira ng kagalakan ng tao na pinananahana ng Espiritu ni Kristo. Mayroon kang joy. And you have peace. Mayroon kang kapayapaan. Kapayapaan na hinahangad ng maraming mga tao, ngunit sadyang mahirap matuklasan. Ngunit ang mga taong tumanggap ng liwanag ni Kristo, ipinanganak sa kaharian ng ating Panginoon, tumanggap ng Espiritu ng Diyos, you have peace. Ang mundo ay punong-puno ng kagulumihanan, mga kapatid. But if you have the Spirit of God, you have peace. May kapayapaan ka. Hallelujah. Even in the midst of the storms of life, hallelujah, you will be living in peace. Hallelujah. May kapayapaan ka pa rin. Malalayo ka sa pagkalito sa buhay sapagkat ang liwanag na nakikita mo, na sinusundan mo, ay nagdadala sa iyo ng liwanag, nagdadala sa iyo ng kapayapaan sapagkat nakikita mo kung ano ang nasa unahan. Maaaring ngayon mayroon kang pagsubok, may problema ka ngayon, may tribulation ka ngayon. Hallelujah. Ngunit sa kapangyarihan ng liwanag ng salita ng Diyos, nakikita mo, hindi ka mananatili sa problema na yan. Malalagpasan mo yan. Hallelujah. And that's why, praise God, ang salita ng Diyos, praise God, ang presensya ng Panginoon, the fruit of the Spirit gives you peace. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord. Purihin ang Panginoon. At magkakaroon ka ng long suffering. Magkakaroon ka ng pagpapahinuhod. Mayroong nagtanong, anong ibig sabihin ng long suffering? Ang sagot ay, suffering long. Ito po ay pagpapahinuhod. Hallelujah. Pagpapahinuhod. Praise God. Pagtitiis. Alam niyo kung saan natin i-apply ang pagtitiis? Kapag may tiisin. Amen. Wala ka naman paggagamitan ng pagtitiis kung walang tiisin. Sa mundong ito, mayroon tayong mga tiisin, may mga pagsubok tayo sa buhay. Amen. Pero salamat na lang, nung ang Diyos ay nagbigay ng bunga ng Espiritu, hindi kapos. Amen. Sinaklawan niya, praise God, sa kapangyarihan ng kanyang kaalamang hindi matatawaran, sinaklawan niya na kung ano, mga kapatid, ang pwedeng bagsakan ng tao. Pagtitiis. Hallelujah. Kaya nga, mga kapatid, in trials, di ba? Nagkakaroon tayo ng patience. Ang pagsubok, mga kapatid, ay mayroon pong ministry of patience development. Amen. Hanggat nananatili ka sa liwanag ni Kristo, dumating man ang pagsubok sa iyo, hallelujah, mayroon kang pangharap diyan, long suffering. Maaaring mayroon kang suffering, you don't know how long, but you have this long suffering, praise God, hallelujah, that would be enough. Praise God, purihin ang Panginoon. Itatawid ka niyan, kapatid. Praise God. At pag natapos yung suffering mo, masasabi mo, wow, thank God for long suffering. Amen. Praise God. You suffered long, but long suffering, the fruit of the Spirit, hallelujah, is sufficient. Praise God. Para itawid ka. Hallelujah. Praise the name of the Lord. So mayroong pagtitiis, mga kapatid. Hallelujah. Long suffering, pagpapahinuhod, kagandahang loob. Praise God. Ano yung bunga ng Espiritu? Kagandahang loob. Wow. Hindi po sama ng loob. Marami ang mga tao ang sasabing masama ang loob. Pero kapag mayroon kang Espiritu Santo, ang sabi ng Biblia, maganda yung loob, hindi masama. Huwag kayong tumanggap ng sama ng loob. Sapagkat pag tumanggap kayo ng sama ng loob, ang sama ay pinapapasok nyo sa loob. Dapat yung masama sa labas lang. Amen. Sapagkat yung kagandahang loob, huwag haluan ng masama. Maaring nasasaktan ka sa kapwa mo, pero kung sabihin masama ang loob mo, nasaktan ka lang, tao ka lang din naman.
Pero wag mong ariin ang kinin na masama na yung loob mo. Bakit? Sisirain ang kalooban mo ng sama ng kalooban. Amen. Kaya sabi ng Biblia, bunga ng Espiritu, mga kapatid, kagandahang loob. Ang sarap yata pakiramdaman. Hallelujah. Kung ang kalooban mo, hallelujah, ay puno ng kagandahan. And only God can do that. Diyos lang makagagawa niyan, mga kapatid. Hallelujah. Praise the name of the Lord. So kagandahang loob, mga kapatid. Kabutihan. Yan, yung kabutihan. Maraming tao nagsisikap gumawa ng mabuti dahil mayroong mga agenda na kakaiba. Pero yung kabutihang mula sa Diyos, yan po ay nagpo-flow if you have the Spirit of God. Hallelujah. You become naturally good. Hindi mo pinipwersa ang sarili mo para gumawa ng mabuti. Bakit ko sinabing naturally? Nagiging natural na sa'yo. Buhay mo na yan. Amen? Hindi ka lang nagpapakabuti, mga kapatid, dahil mayroon kang layunin. Hindi po yun. Ang pagpapakabuti ay bunga po ng Espiritu ng Panginoon. Kabutihan. Hallelujah. Praise God. And then, pagtatapat. Amen. Pagtatapat, alam niyo yung pagtatapat? Pag sa Diyos mo in-apply yan, kahit walang nakakakita sa iyo, tapat ka. Amen? Sabi ng Biblia, but a faithful man who can find. Sino makakasumpong ng tao na tapat? Bawat tao ay nagdi-declare ng kanilang kabutihan. Sabi ng Panginoon, ang tapat na tao, sino makakasumpong? Nais kong sabihin sa inyo, hallelujah, hindi man ma-appreciate ng tao ang katapatan mo, nasusumpungan ka ng Diyos. Alam ng Diyos yan. Ang mga taong tapat, hallelujah, kahit siya ay nandoon sa lugar na pinakasulok ng mundo, hindi yan ipapahuli ng Diyos. God blesses faithfulness. Ang Diyos ay nagpapala sa katapatan. Praise God. Purihin ang Panginoon. Kaya kung mayroong mga sitwasyong mahirap, tapatan mo ng katapatan. Sabi ko nga sa inyo, yung tapat, mga kapatid, kahit saan mo'y tapat, tapat talaga yan. Kahit baligtarin mo yung tapat, basahin mo, tapat pa rin. Basahin mo mula kaliwa pa kanan, tapat. Baliktarin mo mula kanan, pabalik, tapat pa rin yan. Hallelujah. Bakit? Sapagkat ang tapat ay subok. Bago i-declare na ang tao ay tapat, sinubok muna. Kapatid, mananampalataya, maaring sinusubok ngayon ang iyong katapatan, nawa masumpungan kang tapat sa Panginoon. Hallelujah. Na hindi natin gagawing dahilan ang sitwasyon para sirain natin ang katapatan natin sa Diyos. Sapagkat ang taong nagtatapat sa Diyos, hallelujah, inuulit ko, hindi po tayo ihuhuli ng Diyos. Praise God, purihin ang Panginoon. Hallelujah. Pagtatapat. Kaamuan. Yan, kaamuan. Alam nyo ba ang kabaligtaran ng kaamuan? Kabagsikan. Mga kapatid. No? Kaamuan. Maamo. Diba? Parang tupa. Yan. Maamo. Yung kalapati, maamo yun. Yung tupa, maamo yun, mga kapatid. Praise God. Bunga ng Espiritu yung kaamuan, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. At panghuli, pagpipigil. Temperance. Pagpipigil sa sarili. Hallelujah. Ito ay bunga ng Espiritu. Mahirap pigilin sarili. Be filled by the Spirit of God. Magkakaroon ka ng pagpipigil. Kung ang mga tao ay nagkaroon lang ng Espiritu ng Diyos at nagkakaroon ng pagpipigil sa sarili, marami sana ang hindi natuloy sa kulungan. Nung ako'y nangangaral sa kulungan, mayroon doon isang malaking lalaki umiiyak, sabi niya, kung ibabalik ko lang yung dati, hindi ko nagagawin yung ginawa ko. Ang sabi niya, hindi lang po ako nakapagpigil. Hindi lang nakapagpigil. Marami sana ang pinagpala na ng Diyos. Marami sana ang inangat na ng Panginoon, promote ng Diyos. Hindi lang nakapagpigil. Marami sanang tahanan ang buo pa hanggang ngayon.
hindi lang nakapagpigil. Marami sanang magkakaibigan ang hanggang ngayon ay magkakaibigan pa rin, hindi lang nakapagpigil. Marami sanang pamilya ang nailigtas sa pagkawasak kung mayroon lamang pagpipigil. Mga kapatid, yan ay bunga ng Espiritu. Amen. At sa liwanag ng salita ng Diyos, ang lahat na ito, kung susundin natin step by step ang nais ng Diyos, lalakad tayo sa liwanag. At hindi lang tayo lalakad sa liwanag. Tinatanggap natin ang liwanag ng Diyos. At tayo din naman, ginagawang reflection ng liwanag ng Panginoon. Mga kapatid, hindi po ba napakaganda na ang buhay natin na ipagamit natin sa Diyos? Kanya to eh. Amen? Kapatid, kaibigan, kanino pa ba yung buhay mo? Sa mga nagsasabing mananampalataya, let your light shine. Amen. Kung ang mga mahal mo sa buhay, hindi maganda ang trato sa iyo, tratuhin mo ng maganda. Sabi ng Biblia, huwag kang padaig sa masama, daigin mo ng mabuti ang masama. Amen. Hallelujah. Sapagkat ang dilim ay hindi mananalo kung ang liwanag ay mananatiling liwanag. Praise God. Purihin ang Panginoon, mga kapatid. Sa gabing ito, mahal na mahal po tayo ng Panginoon. Let your light shine. Sinabi ng binasa natin, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Kung tayo'y magiging ilaw, sapagkat tumanggap tayo ng light of life, kapatid, yung ibang mga tao din naman, tatanggap din ng liwanag, mga kapatid. At tayo'y instrumento ng Panginoon. Ialay natin ating mga sarili sa Diyos. Gamitin tayo ng Panginoon, mga kapatid, para sa Kanyang kaluwalhatian. Tumayo po tayong lahat. Praise God. As we sing this song, Lord, I offer my life to you. Use it for your glory. Kapatid, para saan ba yung buhay natin? Kung tinanggap mo na si Kristo sa buhay mo, use your life for His glory. Sa mga kaibigan namin na nanonood ngayon, marahil hindi mo pa naranasan na lumakad sa kalooban ng Panginoon. Hindi pa po huli. Ang Panginoon ay nag-aanyaya. Ilapit mo ang sarili mo sa Kanya. At ang Panginoon, aakayin ka sa liwanag sa pamagitan ng Kanyang mga salita. Lord, I offer my life to you. Use it for your glory, God. Let's magnify the name of Jesus Christ as we sing this song. Kayong mga nasa tahanan nyo, saan man kayo naroon. Ang kamay ng Diyos ay hindi maigsi. The Lord is able to touch your life and bless your heart. Bless your soul. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Everything Hallelujah. Praise the name of Jesus. Use it for your glory. Lord, Let the light of Christ be upon your life. Hallelujah. And be willing to be God's instrument. Be a reflection of His light. Glory to God. Hallelujah. Yes. Inaalay namin sa iyo, Panginoon, ang aming mga buhay. Lord, I offer my life to you. Offer my life to you. Praise God, praise God, praise God, praise God. Salamat, Panginoon. Salamat sa liwanag mo, Diyos. Salamat sa liwanag ng iyong mga salita. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Hinango mo kami mula sa kadiliman patungo sa kagilagilalas na liwanag. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Yes, in Jesus' name. In Jesus' name. Lord, I offer you my. Come on, people of God. Hallelujah. Mga
Mga minamahal naming mga kaibigan, mahal na mahal kayo ng Panginoon. Hindi po nagkataon na kayo nakapakinig ngayong gabi. May layunin ang Panginoon sa inyong buhay na isang Diyos na kayo po ay pagpalain ng kaligtasan. Hallelujah. Ng kaliwanagan na nagmumula sa kanyang salita. Praise the name of Jesus. My thanks to you. Lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lord, I offer Praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, Lord, we offer ourselves to you. Yes, Lord, nilalapit namin ang aming mga sarili sa iyo. Panahanan mo kami lagi na yung Espiritu, Panginoon. Hallelujah. Yes, in the name of Jesus. Yes, in the name of Jesus. Yes. Yes. Hallelujah. Tanggapin mo ang presensya ng Diyos. Kapatid, receive the anointing that comes from God. Kung mayroon kang langis ng Espiritu ng Diyos, ang ilaw mo ay hindi mamamatay. Amen. Praise God. Panatilihin natin ang presensya ng Diyos sa buhay natin. Mapapanatili ang liwanag natin sa pamamagitan ng presensya ng Diyos na nasa atin. Hindi mamamatay ang ilawan mo kung laging may laman na langis ng Espiritu ng Panginoon. Be filled by the Spirit of God. Hallelujah. Let your light shine. Hallelujah. Glory to God. Gagamitin ka ng Panginoon, kapatid. Maaring mga mahal mo sa buhay, hindi pa nakalapit sa Diyos. Ngunit makikita ka bilang liwanag. Lalapit sila sa Panginoon. Sapagkat ang liwanag ay hindi pwedeng tanggihan kung ito'y nariyan at nananatili. Amen. That's the undeniable influence of light. Amen. Glory to Jesus. Tayo po ay manalangin sa Panginoon. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa gabing ito na kami pinagpalang mo ng iyong salita at ng iyong presensya. Panginoon, nawa ang aming po mga napakinggan manatili sa puso namin at ito'y maipamuhay namin upang kami ay lumakad at magsilbing liwanag sa mundong ito sapagkat tinanggap namin ang liwanag na nagmumula sa iyo. Gabayan mo at pagpalain din ang aming mga kaibigan na patuloy mong patnubayan ang liwanag ng iyong salita na sila ay lalakad din sa liwanag upang magkamit ng liwanag ng buhay at makamtan ang buhay na walang hanggan. Salamat po, Panginoon. Minsan pa, binabalik po namin sa iyo ang lahat ng papuri, lahat ng pagsamba at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabing Amen. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Luwalhatiin natin ang Diyos sa buhay. Praise God. Hallelujah. Glory to God. Amen. Hallelujah. Mga kapatid at mga kaibigan, lubos po ang pasasalamat namin sa inyo pong pagbibigay ng panahon sa gawain ng Diyos ngayong gabi. Pagpalain po tayong lahat ng Diyos. At sa mga kaibigan namin, marahil kayo ngayon lang o kaya ngayon lang kayo nakadalo o panood, naka-attend sa ganitong gawain, pwede po kayo makipag-ugnayan sa amin kung kayo po ay may mga katanungan o kaya naman mayroon kayong mga desisyon na nais nyong tanggapin ang Panginoong Jesus sa inyong buhay
at tanggapin ang kapanganakang muli, makipag-ugnayan po kayo sa amin sa pamagitan ng FB page. Pwede po kayo mag-message at kayo po ay handa naming paglingkuran. Maraming salamat po at minsan pa, pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Thank you and God bless us all.